Welcome sa zip9.com at ngayong araw i-continue natin yung previous nating video on addition of mixed fractions. Ngayong araw ay isa pang example dun sa topic na yun. So what is 4 and 4/5 kunwari plus 6 and 1/2. Okay, so method 1. Okay, kung napanood niyo yung previous video, dalawang methods yung binigay ko. Yung unang method, paghiwalayin muna natin yung fraction at saka yung whole number. Unahin muna natin i-add yung whole numbers. So magkakaroon tayo ng 4 plus 6 dito, magiging 10, and then i-add na lang natin yung fraction sa baba. 4/5 plus 1/2. Okay, ano kaya yung LCD ng 5 at saka 2? So, 2, 4, 6, 8, 10. Alam ko ng 10 ito, kaso kailangan nating ipakita rin doon sa mga nakalimutan na, So, magiging 10 yung common or least common denominator. Okay, so 10 ang least common denominator. So, gagawin natin 10 ang denominator ng mga fraction dun sa given, Okay, so yun actually ang essence ng least common denominator. Kailangan maging similar fraction sila, itong dalawang ito. Dahil pag dissimilar sila, hindi mo sila pwedeng i-add. So to do that, 10 divided by 5, maging 2 times 4 is 8. Then 10 divided by 2, 5 times 1 is equal to 5. So maging 13 over 10. Okay? So ibig sabihin, meron tayong 10. Sagot natin, may 10 na tayo dito. Magiging 10 at 13 over 10. Pero syempre, dahil mixed fraction ito, hindi pwedeng meron tayong improper fraction. Kailangan tanggalin muna natin yung improper fraction. So para matanggal yan, okay, paano nga ulit mag-convert ng improper fraction to mixed form? So i-divide lang natin yung numerator sa denominator, magiging 1 times 10 is 10. So yung 13 over 10 nagiging equal to 1 and 3 over 10. Okay? So since equal sila, kailangan mo ngayon i-add yung 1 and 3 over 10 doon sa 10 dito. So magiging 11 and 3 over 10. So inad lang, baka malito kayo, inad lang natin yung whole number na 1 at saka 10 dito, maging 11. And then we copy the fraction. Okay? So medyo mas mahaba dito kasi sa previous example, yung sagot natin proper fraction. Dito improper yung sagot natin 13 over 10. Okay? So let's have another method. Yung tinuro kong method kanina na i-convert muna. Medyo mahaba din yung una. I-convert muna natin yung given into improper fractions. So 4 and 4/5 plus 6 and 1/2. Paano nga ulit i-convert ito sa improper fraction? Magiging i-multiply natin yung denominator dun sa whole number and then i-add natin yung numerator. So magiging 5 times 4 plus 4 dun sa unang fraction, di ba? So 5 times 4 plus 4 is 24. Tapos magiging 24 over. Kopyahin na natin yung denominator. Plus, dito rin kopyahin na natin yung denominator niya. So 2 times 6 plus 1, magiging 13 over 2. Okay?
So, kasi hindi tayo pwede mag-add ng diretso, no? Unless na, yun nga, gawin natin yung method 1, unahin muna natin yung whole numbers. So, once na pwede na tayong mag-add, gagawin na natin ulit siyang similar fractions. Ano? Okay? Paano yun? Yung LCD kanina natin. So, pareho yung given natin, hindi natin kailangan maglista. So, kanina nakuha natin ang LCD nila ay 10. No? So, 10 na dito. 10 divided by 5 is 2. Times 24 is 2 times 24 is 48, di ba? Plus 10 ulit. 10 divided by 2, 5 times 13 is 65. Okay? 5 times 10 is 50. 5 times 3 is 15. 15 and 50 is 65. Okay? Pareho na silang dalawa. Similar na. So, pwede na natin i-add. So, 48 tsaka 65. Unahin muna natin yung ones. 5 plus 8 is 13. Carry 1. 4 plus 6 is 10 plus 1, 11. 113 over 10. Okay? Improper. So, kunin natin yung proper fraction. 113 divided by, or kunin pala natin, or i-convert natin into mixed form. 10, 11, syempre. 110. Magiging 3. So, 11 and 3 over 10. Okay? Kita nyo ba pareho ang sagot? Pareho sila ng sagot. Okay? So, whichever method you want, kung anong gusto nyo, kung sakay komportable. Okay, kung komportable kayo sa maigsi, komportable kayo sa mahaba, ayos lang din. Ano? So, importante tama yung inyong calculations. Okay, maraming salamat at sana meron kayong natutunan. See you in the next video.